Hindi naman natin nafi-feel na malasanto tayo. As a matter of fact, tayo pa nga yung mahilig mag-green jokes. Oo. Pero, well, we claim na medyo makasalanan tayo. Like, Gusto ko yung ina-admit mo yung mahilig ka mag-green jokes. sinasabi natin Oo, yan. makasalanan tayo, palainom Natakot ako bigla kasi tayo. baka mag-sample. Oo, Kilala ko oo. 'to, eh. Yung mga nagvo-volunteer ho, na ginagawang field trip, yung Mhm. ano, yung malalaman mong, May sorry for the term, malalaman mong kahudasan yung Oo. pagsama nila kasi parang, punta tayo, sige, let's help people. Tapos, dun sa grassroots, nag-iinarte sila. "Ay, Totoo, daputik. totoo. Sabi ko nga, Putik ka," ganon. ako pikon-pikon ako dito sa dahilang 'to. Kasi naniniwala akong tunay 'to. Dahil there are people who join organizations mainly for networking, business opportunities, or quote-unquote social climbing. Ayan, oh. Okay. Hello po, this is Z and welcome to our podcast. Tara at pag-usapan natin ang mga bagay na bahagi na ng ating kamalayan. Usaping panlipunan, lakas maka-deep conversations, and topics that are close to my heart. Ang dami ko pong gustong i-share sa inyo and I'm really excited sa mga makakapulong ho natin din sa show at sabay-sabay po tayong matuto at kung wala namang matutunan at least matawa man lang at may magawa man lamang today. At syempre, dahil nag-i-improve po ang ating mga kada episode, bago tayo magpatuloy at mga musta, meron akong gustong ipauso na segment sa program, no? May dalawang segment tayo. Una, gusto ko ngayong i-advocate na maghanap ng mga lumang jokes. And then, welcome to our segment na funny pa ba to? Funny pa ba? Okay. Naghanap ako ng mga jokes, tapos hindi ko alam kung nakakatawa pa rin siya, pero ano ang common na sakit ng mga martial arts champion? Eddie, Kung Flu. Isa pa. Saan daw nagpapagupit ang mga tupa? Eddie, sa siya. Tama na. Ayun po ang joke natin for this episode sa funny pa ba to? And then also, ito pa. Dahil di ba nga, tuwan-tuwa kayo doon sa mga Batanggenyo words, no? Yung sa mga Batanggenyo words natin. So, ngayon, may bago rin tayong segment. Tuloy-tuloy po. At dahil sa after ng funny pa ba to, I welcome you to our newest segment, Batanggenyo 101. Batanggenyo 101. Ako din yung may background music. No? So, dito sa segment na to ay hahalukayin natin yung mga salitang Batanggenyo na hindi alam na nakakarami. Actually, marami ang salita po ang lalawigan ng Batangas na ang akala nila bastos pero hindi naman po talaga. So, ang ating word for the day para sa ating Batanggenyo 101 ay ang salitang pangot. Ang salita pong pangot ay snack. Siya yung pag ikaw ay nagme-merienda, pangot yon. At ang tawag mo naman dun sa actual snack, ang tawag dun ay pang-uten. Yan. So, how do you use the word pang-uten in a sentence? Pwede mong sabihin ay, uy, sasama ka ba sa outing? O magdala ka ng sarili mong pang-uten. Yan. Pang-uten, pang-ot, nice. That's our Batanggenyo 101 for today. And, eto na, kumusta na po kayo? Sana okay po kayo at ang daming nangyayari sa Earth lately, no? Alam mo ba yung nakakatawa? Yung mga taong walang ambag sa mga outreach programs, sila pa yung madaming reklamo pagkatapos. And I think, every volunteer worker po sa Pilipinas has experienced this at least once, no? At welcome sa panibago nating episode. Naks, dumadami ng episodes natin. Hirap lang natandaan, no? Sana okay ka pa financially, emotionally, spiritually, kasi minsan loading na lahat. Kasi this episode, very close to sa puso ko, kasi dedicated ito sa mga taong tumutulong kahit walang camera, kahit walang clout, o yung mga minsan wala ring tulog. Kasi share ko lang, mahilig ba kayo mag-outreach or community events before? Kasi yung mga mag-organize na yung mga volunteer work sa area nyo, yan, gusto niyo rin ba yung mga ganyan? Yung tipo-tipong ilang linggo kayong magpaplano, walang tulog, o di kaya naghahanap ng sponsors. Ko, ang hirap po maghanap ng sponsors. Kung nagegets lang ng mga tao, kung gaano kahirap ang maghanap ng sponsor, kung ikaw ay nagtatrabaho sa barangay, gaya ng kapisanan, sa may tuklong, di ba? Yung mga miyembro ng kapisanan o di kayo yung mga organization, tapos magpo-put up ka ng event, tapos maghahanap ka ng sponsor. Ang hirap po nun ha. Kaya saludo talaga ako sa mga volunteer worker na nag-o-organize ng mga ganong activity. Tapos magbubuhat ka pa ng monoblock, chairs, mga kawayan,
Tapos after nung event or habang pinaplano mo, yung mga hindi tumulong, sila pa yung may pinakamaraming reklamo, 'di ba? Parang minsan mapapaisip ka na lang talaga na bakit ba natin ginagawa ito? Ano? So, and what I realize is ito ang gusto kong i-put emphasis. Put emphasis, no? When it comes to community work. Community work is one of the purest forms of love, but also one of the easiest places to get disappointed in people. Di ba? Ulitin ko yun ha, ulitin ko. Community work is one of the purest forms of love. But also, ito rin ho, ang the easiest places to get disappointed in people. And I think importante itong pag-uusapan po natin today because we live in a generation na sobrang connected online pero maraming communities offline ang nangangailangan pa rin po ng tulong. From volunteer organizations, NGOs, youth groups, civic organizations, hanggang mga simpleng taong tumutulong quietly, ang daming Filipinos na genuinely gustong gumawa ng pagbabago. But at the same time, may mga tanong din. Bakit may mga taong tumutulong? Genuine ba lahat? Nakakapagod ba maging mabuting tao? And today, himayin po natin yan. And syempre, alam ko naman cute ako pero hindi ko po kaya ito mag-isa. Syempre, hindi ko to kayang i-explain lahat. Our guest today, isa sila sa mga maraming Pilipino na very active pagdating sa volunteerism, sustainability efforts, community engagements, and helping different sectors. Isa po sa mga mabubuting kaibigan at mga mahuhusay na taong kilala ko. Please welcome Miko and Girlie! Hello everyone, hello. Hello, good afternoon everyone. Wala, bago tayo lumalim, kumusta na kayo? Pakilala niyo yung sarili niyo. Well, magandang araw, magandang gabi. Kung anong oras man kayo sa kama niyong nanunood sa mukha ni C at kayo'y nag-enjoy ng sarili niyo. Wait lang. Bro, first time mo lang ba mag-podcast? Is this your first time? Yes, this is my first time. Legit? Yeah. Girlie, how about you? I think this is my first time as well. I had radio, iba kasi yun, di ba? Oo, Yung iba ang interview radyo. sa radyo. But podcast, this is the first time as well. O, di ba, tingnan nyo, boses pa lamang ni Girlie at ni Miko, di ba? Makikinig din talaga ako. Oh. Kasi ang maganda, si Girlie po at saka si Miko, mahilig din kasi sila mag-volunteer, no? Pero to start, ano ba yung mga areas na mahilig na gustong-gusto ng puso niyo mag-volunteer? Kasi halimbawa, if I may start, gusto kong mag-volunteer lagi sa mga seniors related about the elderly, tsaka yung mga children na nasa special needs na spectrum. So yun, ang puso ko talaga doon, mabilis ang ano ko. Ikaw, Girlie. Ako naman, nakafocus ako sa youth. As a youth leader, student leader, naging youth leader. So hanggang ngayon, even nagtuturo na ako. Actually, one of the reasons bakit pinili ko yung teaching is for me to, to encourage more youth to participate in different activities that we can do for our nation. And also, I am into service sa indigenous peoples natin. So, I am a member of different NGOs wherein, yun nga, pumupunta kami sa iba't ibang mga remote areas to really help yung mga IP communities natin. O, diba? O, Miko. Well, ako naman for one, because I'm a singer-songwriter, advocacy ko yung artist. I want to promote and I want to protect the rights of people and with regards to their copyright, with regards to their proprietorship, with regards to their publishing rights. I also want to protect artisans and people who make things that are local, na ma-protect yung sanctity and yung integrity ng art nila, na hindi sila basta-basta nakakopy, na duplicate or na nawawalang basta. Also, because I come from the Gusi Peace Prize Foundation, peace is very important to me. The advocacy of fighting for peace means fighting for all of those different umbrella advocacies, meaning fighting for ensuring that children don't get Partida hungry. intro pa lang to, ha? Oo. Intro pa lang to. Ito po kasi dalawang to kapag nagsimula magsalita, kailangan ko talagang lagyan ng referee eh. Pero ito maganda to. Ito maganda, bro, ha. Kasi globally no, volunteerism is massive. Syempre nag-research po tayo diyan at sa mga manonood, pwede niyo akong itama kung mali ang research ko, ha. Pero may bago tayong segment dito na top
10 ni Z, no? So yung top 10 ni Z, so kada episode meron tayong top 10 lagi ng topic para naman matulungan din natin ang bawat isa sa paggabay ng program. Pero yung nga, for this episode, globally kasi, volunteerism is massive. According daw sa United Nations Volunteers and sa ILO o yung International Labour Organization, 2022 report pa lang po ito. So wala pa ako yung updated. It is estimated about 800 million people volunteer monthly, while yung bagong report, it estimates na sa mga 2.1 billion working age people volunteer monthly when informal or yung direct helping is more fully counted. Ang sabi rin sa report na to, most volunteering happens informally through yung kapitbahay to kapitbahay or yung neighbor to neighbor na community help. Yung mga academician natin out there, the most cited model ay yung pag-aaral ni na Clary, yung functional approach to volunteerism. Ano yung functional approach to volunteerism? It argues that people may perform the same volunteer act of different psychological functions, values, understanding, social, career, protective, and enhancement. Useful ito kasi ang sabi dito ay community organizations should not recruit everyone daw with one generic message. Maaaring ang isang youth volunteer may respond strongly to leadership and skill building. Yung isang volunteer na faith-based, pwedeng mas mag-respond when it comes to compassion and duty. O yung community elder may respond to belonging and legacy. So, sa tingin nyo ba, siguro bago ko sabihin yung top 10, ano yung main reason bakit tuwan-tuwa kayo mag-volunteer na dalawa? For me, kasi naumpisahan ko na siya even nung nasa elementary, nasa secondary ako. Good thing, mabait yung parents ko. Elementary, nag-volunteer I ka na? mean, kasi I grew up Wow. in Quezon Province and you Oo, know oo, the life oo, in oo. province, right, Z? So, especially when I was in high school, active kasi ako sa mga student organizations like student council. So, dahil mabait yung parents ko, they allowed me to do everything that I want, especially sa school. So, I think dun doon nag-start yung heart ko, yung passion ko to serve. It started sa school and then naging active rin ako sa church, naging sa community. Ay, gusto ko yan. Babalikan ko Yun. mamaya kasi gusto ko yung sector ng school eh. Nabanggit mo Mhm. yung role ng school when it comes to volunteerism or nurturing yung act of volunteerism, no? Yes. How about you, Miko? Well, I think I've had the privilege of growing up in a big charitable foundation. My mom and my dad led the Gusi Peace Prize Foundation, and batang bata pa lang ako, I have been witness to all of these large scale charity missions and medical missions Mm. organized by my mom and my dad through the Gusi Peace Prize, meaning relief goods, meaning surgeries, meaning consultation and medicine, meaning wheelchairs. I think being exposed to that at a very young age allowed me to sort of breed compassion and empathy. And what was worse is I got very bullied very badly when I was in high school. And all of these sort of inculcated the sense of if I'm seeing any form of injustice, any form of cruelty, I'll try my best to stop it. I'll try my best to make sure that the next version of me won't go through what I went through. Alam mo, very curious ako dyan and kasi may research nga dito na ang sabi daw, the reason why gusto mag-volunteer ng isang tao because of they genuinely want to help people. So, ang triggering question sa akin na napaisip ako bigla is, yung pure-hearted volunteers ba, does it still exist today? Or tayo bang lahat ay nag-expect something in return? Kasi ako po, honest ako kaya gustong-gusto kong mag-volunteer kasi gustong-gusto ko talaga may kausap. Adik ko talaga ako makipag-usap. So, outlet ko yung mag-outreach programs. Kapag may nakikita akong mga oldies, mga elders, ang sarap ng kwentuhan. 'Di ba? Yun yung return for me. Gusto ko talaga may kausap. Kaya how your thoughts about it? Oo naman, a lot of people want to do it na walang kapalit. But siguro merong mga psychological or personal fulfillments na nafe-feel yung tao. Oh. Siyempre nakaka-proud na nagutom ako, hindi ko pinabayaang magutom tong mga taong na-meet ko today. May pagka-Mother Teresa yung approach, di ba? Hindi naman. I don't think most of us charitable people or most of us advocates and volunteers, hindi naman natin nafe-feel na Mother Teresa tayo or Oo. malasanto tayo. As a matter of Ano, fact, santo? malasanto. Hindi, Santo. Ganun po talaga mga social eh. Not santo, santo. ah,
Sorry naman. O ngayon, Ah, tuloy mo. hindi naman natin nafi-feel na malasanto tayo. As a matter of fact, tayo pa nga yung mahilig mag-green jokes. Oo. Pero, well, we claim na medyo makasalanan tayo. Like, Gusto ko yung ina-admit mo yung mahilig ka mag-green joke. oh, sinasabi natin Oo, yan. makasalanan tayo, palainom Natakot ako bigla tayo. kasi baka mag-sample. Kilala ko to eh. Sige, tuloy mo. Oh. Pero in reality, like really good-natured people, wala naman ako nakikita sa mga advocates na masyadong ginagawa yon to be virtue signaling. Pero hindi ibig sabihin na walang ganon. Siyempre, para sa akin, my honest opinion is kung meron ka mang agenda or kung gagamitin mo ba yan to promote yourself or gagamitin mo yan para magpagwapo, which si Z hindi na kailangan magpagwapo kasi Siyempre, sabi ko sa nuknukan. iyo eh. Sabi ko naman sa iyo eh. Kaya Ah, talaga, kaya guess kita eh. Idol ko to oh, eh. Yeah, nuknukan pero, ng gwapo, di hindi, ba? pero yun nga, ito rin ang maganda, girlie, no? Kasi sabi nila, the reason why they volunteer, gusto nilang maramdamang useful sila at may meaningful yung ginagawa. So, ang isang question ay, yung volunteering ba is becoming therapy for people who feel lost or directionless in life? O ito pa maganda, gusto ko lang din i-trigger to. Yung mahilig bang mag-volunteer, yung mga mayayaman dahil ang dami nilang time sa buhay at hindi nila kailangan mag-work? I think kasi ako personally, Z, the reason why I love volunteering is really, I really want to deal with people. Siguro, kaya ako nag-shift from Master in Public Administration Oo. to Master in Sociology. Kasi Oo. nga, I really love to study the way of life, the culture, the well-being of the people. Yun. And I think hindi naman dahilan na nagvo-volunteer tayo just for the sake of, therapy, Oo. dahil Oo. maraming pera and they want to spend it a Gusto lot. ko yung binato mo yung Oo. gusto ko yung binato mo yung bola sa maraming pera kay Oo, Miko. kasi wala ako nun eh. Siya Oo. meron na. May options ka namang pwedeng ibato mo rin sa akin. No, tama Pwede naman naman. kay Miko. Oo, kay Miko. So, yun. Oo. So, Hayaan nyo, kami magtotropa ho na kami tatlo, yes. kami may biruan. Kasi may mga tropang hindi, yung pag-usapin ng pera, bawal sabihin. Hindi, kami naman din na Miko tsaka na girlie, okay lang, batuhan kami Yes, of ng ganong course. biro. Pero yun nga, kasi gusto ko yung, speaking of pera, at binato na rin naman ni girlie kay Miko. Kasi ang isa rin sa dahilan bro ay, they want to meet people and build connections. Eto, ako pikon-pikon ako dito sa dahilang to. Kasi naniniwala akong tunay to. There are people who join organizations mainly for networking, business opportunities, or quote-unquote social climbing. Your huge thoughts, Miko. Well, para sa akin, I've been someone who lived a life where I used to be very offended because I've had friendships, I've had social interactions where I'm there for them, sila ang pakay ko. And then, pag nilapitan nila ako, may binibenta, may promote, meron silang sinesegue. And kung mako-connect natin yan dito sa charity events, para sa akin, like I said kanina, kung kakampanya ka man, mangongoneksyon ka man, walang problema, basta may ginawa ka. Kesa wala kang ginawa. Sometimes we also have to understand na quote-unquote mga light workers tayo, hindi ibig sabihin na we just have to work with all good people. Kasi meron mga morally gray na tao, may kanya-kanyang talent yan. May kanya-kanyang may lalagay at may hahatid sa table. May ko-contribute yan. Agree. But as much as possible, mas maganda sana na, nandito tayo because we are all in unison and in solidarity for the goal, for the For the goal. advocacy. Oo, for the community. And oo. Ma-agenda ka man lang, at least sincere ka. At saka ang Oo. may pasok ko rin, kasi yung sunod na nasa listahan natin. Ako kasi, proud po akong sabihin na ayaw ko talagang maging leader. Pero naturally kasi simula din ako nung bata, pareho ata kami ni girlie nito dati, na naturally, ikaw yung binoboto, ikaw yung Parang lagi kang class inilalagay. president, lagi no? pa Hindi mo alam kung Oo, bakit. na parang, Bakit ako? ba't ako parang minomolde tayo. Parang, kasi ang isa ring dahilan daw, kaya nagvo-volunteer ang mga tao is they want leadership experience. So, minsan nagtataka ako dahil mahilig din po akong sumali dati ng mga awarding ceremony na yan, ng mga leadership na yan. So, minsan, nagtatanong ako, dahil minsan yung mga kalaban ko, yung mga kasama ko sa ganyan, sabi ko, when does volunteering become a genuine service? At kailan yung nasa borderline na, wait lang, ba't parang kaya lang to nasali for his or her resume? Kasi may sasaliyang bidding, may sasaliyang award. Nangyayari po yan ha. May mga taong leader, pero kaya lang talaga nagli-lead dahil gustong sumama, gustong maglagay sa resume na ganyan. Naku, Para mahaba, no, yung kanyang resume. Pikang-pika. Oo. Anong thoughts mo doon? Anong thoughts niyo doon sa, may tawag doon kung yung parang addict sa
Addict sa Oo, resume. parang Kasi may ano, personal agenda sila, no? oo. Oo. Parang it's part of ano kasi, mas mabibenta nila yung sarili nila if the company, for example, can see na ang dami niyang accomplishments, like ang daming mga organizations na sinalihan, nag-volunteer, parang ano yun for personal agenda ng isang Mm. individual, which for me is, it's not really genuine if you want to volunteer. Agree. Gusto ko yung may issue talaga yung genuineness eh. And isa sa mga listahan din natin ay yung they want to improve their image or reputation daw. Yeah. Ito natutunan ko lang nung sinesearch ko tong topic for the three of us yung tinatawag na performative volunteering. Alam niyo bang may ganun? Meron tinatawag na performative volunteering. So, ito yung tanong na, are some people volunteering more for the photos and validation than actual service? Di ba? Your thoughts? Yan, Miko. Yes, they want to take their pictures. They want to, enliven and enrich and raise the sort of face value when on their Instagram, on their social media. Kasi may kilala ako, may kilala ako, madami akong kilala, ganyan-ganyan eh. Na tipong, may tipong magpipicture na, alimbawa po, di ba, may baha. Yeah. Makikita mo yung taong yon, boy, ang foundation, ang kapal. Tapos ang payong, nagte-trending yun, yung taong yun. Yung kung kailan may dilubyo, naka-makeup si ate. Tapos, picturean, tapos lalagay niya ng caption na sa gitna ng dilubyo, sama-sama tayo. Tapos malaki yung pangalan niya doon. Ayoko naman yun. Sarap pektos. That's an exploitation of a system that's already flawed, and ginagawa mong poverty porn yung totoo at hindi pagkukunwaring pagdudusa ng mga tao. Wag ganun. Wag ganun. Ba't parang ang bait mo? parang wag ganun. Parang di naman ganyan yung reaction mo kapag Sige, ganunin mo. Ilulublob kita sa baha. Ikaw, anong whenever you see posts about it, yung tipong parang ewan ko kasi ako ramdam ko kapag genuine parang mamaya pag-uusapan din natin mamaya yung tipong pwede naman akong magpakita ng resibo. Actually, mas gusto ko nga ako makakita ng mga ganong kindness activities. Gusto ko yun, ang sarap sa puso. Pero minsan may nakakapikon din talaga. Siguro sa tagal na nag-volunteer ako, Oo. ang daming mga ganyan Well, makikilala mo naman sila. Tunay. In what way? Yung mga nasa groundwork talaga, yung without camera, yung mga hindi kailangang i-post, sila yung mararamdaman mo yung pagiging genuine. There are some volunteers na tatanungin nila ano yung activity. Pag alam nila na medyo, okay to, yan, active sila, sasali sila. But if alam nila na medyo hindi makaka-boost ng image nila, okay, next time na lang ako, yung mga ganyan. Grabe. Makikilala mo talaga sila. Grabe, alam mo sa isa sa mga pinaka-aayaw ko rin talaga, yung mga nagvo-volunteer na ginagawang field trip, yung malalaman mong, sorry for the term, malalaman mong kahudasan yung pagsama nila kasi parang, punta tayo, sige, let's help people. Tapos dun sa grassroots, nag-iinarte sila. Putik. Totoo. Sabi ko nga, Putik ka, ganon. minsan nga sabi ko, putik ka. Ang sabi ko nga minsan, baka naman hindi ko lamang kaugali. Baka iba lang yung upbringing. Pero hindi, kapag nakasama mo 3-4 na beses, sabi ko, hindi, field trip talaga to. Hindi talaga pinunta nito tumulong. Ang gusto talaga nito lamang ay Connection. ipakita yung flag niya o ipakita yung whatever, no? Pikon talaga ako Yung doon. magmala main character na parang, Pa-main character. parang ginagawa niyang exotic trip na, I'm experiencing something new. Pinaka-hate, What oo. is that smell? That Pinaka-hate, smell is interesting. Pinaka-hate ko ang performative volunteering at yung ginagawang field trip ang pagvo-volunteer. Ikaw gusto mo pala mag-field trip, daming hayop sa Manila Zoo. Doon na lang sila. Yan nga. Tsaka sabi nga nila, ang isa pa dito is they want to belong somewhere, no? So, bilisan ko lang ng konti na they want to belong somewhere and they want to learn new skills. Tapos may isa pa na they were inspired by personal struggles or experience. Yung bang mga focus nyong dalawa, na yung, hindi naman focus, yung mas closer Core, to your yeah. heart, oo. Meron ba kayong shared experience o meron ba kayong nakita na isang pangyayari na parang, biglang kaya ka napatabi doon sa ganung sektor? Katulad ko, ako ho ay laking lola.
Kaya mahal na mahal ko ang seniors. Tapos kaya naman gustong-gusto kong tulungan yung mga children natin na nasa spectrum kasi nung minsan po ako nag-volunteer work, may nakita akong nandun sa spectrum. Talaga namang ako ay ang aking yung pagiging gratefulness ko ay napaiyak talaga ako doon. Kaya may ganun akong impact. Ikaw, girly. Well, ako, kasi nabanggit ko, 'di ba, dalawa yung areas talaga na pinaka-close sa heart ko, yung youth at saka yung indigenous peoples. Mm-mm. So, dun sa youth kasi, naranasan ko kasi kung paano ako i-mold ng mga mentor ko, Oo. sa school, kasi nga laging kapag halimbawa, kapag may activity, ikaw pumunta ka dyan, umattend ka dyan. So, parang Mm-mm. it's yun na yung parang training ground ko to become a youth leader. So, for me, parang in return, gusto kong gawin yon sa mga mas bata sa akin. Kaya kaya very close ako sa mga youth na I Oo. really want them to prove to the world that they Oo. can really do something. Kasi 'di ba may kasabihan tayo na yung kabataan ang pag-asa ng bayan, the youth is the future of our nation. Well, they are not Oo. the future, they are today, Wow. 'di But ba, of our nation. but to leave the Mhm. concept of the future to like the young ones Yeah. who are still trying to figure things out. Baby, you're still alive. Pag nasagot si girly talaga pang Miss Universe Ay. lagi. Oh, Alam like niyo nung nakilala ko 'to one time talaga, Mhm. kapag sumagot siya kumpleto yung sentence, oh. kumpleto yung ano 'no. Feeling ko ang swerte ng mga estudyante sa'yo 'no. Paano ka magturo? Tsaka Lalo pa't maganda pa. volunteer siya eh. Maganda At pa. maganda pa. Crush siya ng mga Ay, students grabe niya. yun. Oo. Oo, Grabe may isa yun. nga estudyante akala nila kaklase niya eh. Madalas ako mapagkamalang estudyante. Una yung height ko. Kaya Hindi nyo lang madalas ako alam. mag-heels. Oo, Oo, maraming na-inspire kay Professor Girlie. Tsaka yung mga manliligaw niya, secret na Ay, lang grabe natin. naman Like, yun. really like high profile men. Grabe. Ito Because nga. impressive na Oo. babae. Ito Oo. padaanan grabe. Ito Mhm. padaanan ko lang kasi nga ang nasa listahan sa research natin, they feel pressured daw by culture, Mhm. religion, school or society na siguro ang realization ko lang talaga dito ay yung maka-count siya na genuine volunteerism. I think that's more of intrapersonal eh. Kumbaga ay abay ikaw dinadaya mo sarili mo no. Meron kasi nakatulad ko po, Roman Catholic po ako no. So active ako lagi sa simbahan. So ako dahil nga may praise kay God and all, pero meron din ako kasama dating sakristan na kaya nagsiserve Mhm. talaga sa community kasi nga gusto ng lola niya at ayaw niya namang maging sakristan. May Oo, pa ganon. napilitan. Parang ganon. Napilitan. Ito naman, may iba naman na they want influence, status, or power. Ito, can someone start volunteering for selfish reasons but eventually become genuinely good? Para siyang tanong na, pwede bang maging masama ka nung una tapos ma-realize mo na, ay, maganda pala talaga ito? Pwede bang ganun yun? I think pwede. Yes. Hmm. Pwedeng plastikan muna na parang for the photo op tapos mamaya magugulot ka Ano na. ba? In Goosey Peace Press, we've Mhm. had charity projects na for Oo. 50,000 people, 70,000 people at Sa- one given charity event. And may mga nadala kaming, there were like 2 people we brought at separate years. And they were just taking pictures and one of them brought their own camera team. Tapos nilagay sa news na charity project niya. Nila. Ganon? Oo, napakagarapal na tao. Grabe yung word. Oo. Grabe. Ito naniniwala ako na people are naturally good, no? Ano't ano man at kung meron mang mga nakakapikon na nagvo-volunteer na mapagkunwari, I still believe that kindness becomes powerful when it is chosen even when it is inconvenient. And also, some people collect money, other collects meaning. So kung hindi mo makikita pa rin yung meaning, naniniwala ko mag-volunteer ka pa rin ng mag-volunteer. Eto, at what point does helping become exhausting? Siyempre lahat yung nararanasan natin, yung pagod ka na. Siguro Oo. dumating yun sa point in my experience. Yung kasi nga I'd been with marami akong NGOs na kinabibilangan and may isang organization na 3 kami na Mm-mm. founders. Mm-mm. And I think ma-feel mo yung pagod ka na kapag ikaw na lang yung mag-isa yung kumikilos, di ba? Grabe. Pero syempre, tuloy pa rin. Kasi at the end of the day, hindi naman para sa'yo yun. Kasi worth it pa rin yung pagod mo if at the end of the day, nakita mo na na-feel nung mga tinutulungan mo Mm-mm. na yun, Yun nga. nakagawa ka ng something Sa tunay, positive sa sa tunay. kanila. Oo. Agreed. Oo. Mm-mm. Ito Miko, I think ito gusto ko ring tanungin. Yun nga, nabanggit ko kanina, pinakaayaw ko ho talaga yung nagfi-field trip lang na, Mm-mm. "Sus, kung gusto ko lang talagang katusan, mas maganda pa, huwag na kayong tumulong." Mm-mm. Ako minsan, yung mga kamag-anak ko po kasi minsan natanggap din talaga ng tulong, no? Natanggap din ng aking mga kamag-anak and all. Minsan pag nakikita kong natanggap sila ng tulong or may kilala ko natanggap ng tulong na pinagmumukhaan yung napakahirap ng pamilya namin, Napakakawawa. na parang kawawa. Sus, Oo. katusan kita eh. Sabi ko talaga, 'di ba? Yun nga, yung parang Miko, yung gusto ko lang i-press pa ng harder yung may mga community organizations na community service daw kuno
pero branding lang talaga at networking. So, I really believe that not every organization that looks united is built to serve equally. Ano ang message mo sa mga kaya lang pumapasok sa mga organizations, NGO, CSO, ay dahil gustong magpayaman? Well, that's really unfortunate, really. Well, to the people who are volunteering or to the people who are starting organizations, it has to mean something to you. Whatever you're fighting for, you have to ascertain meaning into it because hindi ka yayaman doon. Hindi ka yayaman sa NGO work o hindi ka yayaman doon like when you go to these communities, makokonsensya ka kung balak mo magnakaw. Mm, Mahiya ka na lang. tunay. Kasi, oo, yung mga taong beneficiaries na you say na beneficiaries mo, makakarinig ka ng statements na, Lola, may pagkain na tayo mamaya, may ulam na tayo mamaya. Doesn't that hurt your feelings? Tama, tama. I mean, I have met people from the highest of lowest to the lowest of levels of morality. Like, makakarinig ka ng ganung statement na, may uulamin na tayo mamaya. So, how many days kayong walang kinain? Grabe. Para Oo, mapag-isipan mo pang patunay. i-self-gain yan. 'Di ba? Ako brother, kapag nakakita talaga, kapag nagvo-volunteer po ako at may nakikita talaga ako na talagang hindi align sa paniniwala ko, gumagaspang ho talaga ang bibig ko eh. Oo. Pero Oo. girly, do you think, I think kasi friends po kami rin online ng mga to, no? Oo. Yeah. Do you think social media helped volunteerism or made it more performative? I think social media is a good tool. It's a good platform kasi lalo na sa youth, talagang yung heart ko sa youth no. Oo. Kasi kapag nakikita nila sa social media that a lot of people are doing this kind of things, Mm-mm. I think it's one way for them to, to be inspired and to do the same. So wala naman akong nakikita na na parang Oo. negative I impact. see. Unless, well, sa mga individuals na talagang ginagamit lang nila yung volunteering for uplift their image, Yung I parang think that's the guys as volunteering Oo. pero ano talaga eh, may hidden agenda. may hidden agenda. Tsaka it really annoys me na pupunta ka dun sa lugar ng mga mahihirap who have to lower their pride para lang tumanggap ng tulong. Tapos Exactly. mag-aano ka, mag-aasta-asta ka doon na Na parang parang isa kang ikaw yung makapangyarihan. Exactly. you're some benevolent Exactly. angel na Exactly. Oo. Exactly. Kaya kapag halimbawa needed na ako po kasi namimili lang din ako ng programa na gusto kong i-post online. At very curated pa akong mag-post namimili pa ako dahil sabi ko ayaw kong ang mangyayari parang savior mentality nandito ako, ito ang tinapay. Kasi nakakahiya kasi hindi naman ako ganun kayaman. Pero pag may nakikita talaga akong mga friends ko pa sa Facebook, pina-follow ko pa sa IG, kulang na lang talaga i-unfollow ko. Meron diyang isa, mag-post pa ng sala, i-unfollow ko, block pa, i-report ko sa Meta na abuse of confidence. Joke lang. Pero ito awareness is very important, but impact matters more than aesthetics. To be fair naman, kahit may performative side, marami pa rin namang genuinely na mabubuting tao. So maybe, someone listening today wants to help, pero hindi nila alam kung paano. What would you say? Siguro, Miko, what would you say sa mga taong gustong tumulong, pero feeling nila, wala akong pera, wala akong pera, paano ako tutulong? Paano, ang pamilya ko dami naming bills. So, paano Yeah. ako makakatulong? I know a lot of people na hindi sila makasimula, 30 na sila, 40 na sila sa advocacy work because iniisip nga naman nila like I don't have enough money with my family. I don't make enough for my family. Like, paano ako makakaalay na? But sometimes, wag mo masyadong i-quantify na you need to make it big. You need to win the lottery bago Tunay. ka mag-set out ng charity Tunay. project. Siyang tunay. Wag kang mag-iisip in terms of money. Pag mag-charity project ka, marami kang magagawa. If kahit meron ka lang 1,000 pesos, pwede kang mag-organize na Tunay. pagupitan mo yung indigenous people, Tunay. pa-haircutan mo, o mag-collect ka lang from your friends that cost nothing. Ay, ang Nang ibibigay mo. Tama dyan Oo. pare. Ang sinasabi ko nga, like ko sinasabi, kapag nabibigyan ako ng oportunidad at I'm very grateful na ako'y pinagsasalita sa harapan ng mga estudyante, like ko sinasabi sa kanila that changing one life is still changing the world for someone. Oo. Na- Exactly. Kahit hindi ka maglabas ng kwarta, hindi mo Oo. maglabas ng kwarta, but
if you're able to inspire these people, maybe 6 years Super. from now, Oo. 10 years from now. Tsaka may tinatawag tayong collaboration, partnership, Yes! diba? You can So, join hindi, other yes, organizations. hindi kailangan na marami kang Yeah. pera. You just need to collaborate with other organizations or with other individuals para magawa niyo yung activity. Kasi nga, di ba, Tunay. sabi nga nila, there is power in collaboration, there is Tama. strength Exactly. in partnership. So, Tama. yun yung Kasi kailangan I'll natin tell you, gawin. may mga NGOs na maraming pera yung NGO, yung owner ng NGO, Mhm. pero kulang na kulang sa volunteers. Sa tunay. Kulang na kulang sa Mm-mm. people with specific talents na, Tunay. na Yes, you know, yes. like Siyang tunay. I know so many charity missions and NGO missions work because may mga super excellent, super intelligent, super skilled na volunteers na hindi perang ambag nila, Tunay. pero Yung labor, yung skill. they oo. help the Yes. operations like At saka parang nakita ko rin talaga din, no? Ito, kaya po tuwan-tuwa ako mag-volunteer eh. Kasi feeling ko kaya ako nag-start mag-volunteer dahil nung elementary ako, kaya papasok ko yung school. Yung elementary namin kasi talaga, public school po ako nung elementary. Same. Proud na proud ako, elementary. Ang dami kong natutunan sa elementary. Boy Scout, yung mga skit, song, yell, yan. Diyan ako, sinanay, yung creativity ko. Pero, ang natutunan ko kasi doon, what community work teaches me is that humanity survives through ordinary people choosing to care. Sa barangay namin, proud na proud po ako sa barangay namin, no? Sa barangay namin, ay, may ganyang gawa, isama nyo naman na rin si ganito, at ariho ay walang-wala are. May ganun kami. May mga individuals ay may tulungan. So, ano yung natutunan mo? Parang aral na natutunan mo while doing it. well, I think doing volunteer work is really grounding because a lot of us are very obsessed with our personal strife and problems. And when you go for volunteer work, it's really sobering na we're still lucky. Mm. But I think another aral with that is yung pride na that you're able to instill when you're able to do something very accomplishing like doing charity projects. The more you push yourself to do this, ma-realize mo the more you can do. The more you try, the more you learn that you're more capable. Mm. So that's something I want to tell you people na hindi pa gumagawa ng anything. Do something. The more na trumay ka, the more na yayabang ka ng konti, mas kaya ko pa pala. Mas. Mm. Siyang tunay. Oo. Girlie, tumatanong ko lang ha. Aha. Sa dinami-dami ng feeling ko parang kami nag-rant, no? Para lang nag-rant yung buong episode. Yes. Pero what gives you hope about volunteerism sa Pilipinas? Okay. Kasi Mm. for me, Z, volunteering is empowering. Diba? So kapag, may isa, dalawa na individuals na pinapakita na humanity is still there, Mm. I think it really helps to let the people know na, kasi, yung government kasi natin nakakapagod na, diba? So kailangan natin, in our own Oo. way, we really need to do Oo. something. Kasi ako, I'm really focusing on the grassroots. Yeah, Oo. volunteering is empowering. I Oo, think. and I really love it that volunteering is empowering kasi a country survives not only because of its leaders but because ordinary people refuse to stop helping. Itong segment natin ito yung rapid questions, mabilisan lang to ha. Tapos ang sagutan ninyong dalawa, first question sa'yo, second question sa'yo, rapid lang, mabilis lang, kung ano lang pumasok sa mind mo. Girlie muna, tapos ikaw, yan o. Most unforgettable outreach experience, girlie. Ako in Mindoro kasi tumawid kami ng sobrang daming ilog at saka bundok for us to reach the top of the mountain. Biggest pet peeve sa isang organization? Yung mga tao na sobrang hindi cooperative sa ibang organizations, hindi cooperative sa LGU, masyadong mataas ang tingin sa sarili. Dami ah. Most overrated na NGO behavior? Most overrated na NGO behavior. Oo. Paano ba? Wala akong maisip. Alright. One Okay. social issue you wish Filipinos cared more about? I think I wish Filipinos actually thought in a sobering and clear way with a magnifying glass what's gonna happen to their kids, and so that they will actually assess that properly with who they're gonna vote. What screams performative activism? I think it's more of those people who really post a lot. Yung pinagyayabang nila yung sarili nila but behind the curtain, wala naman silang masyadong Akala ko sasagot niya,
Basta kapag nakikita ka ng picture na naka-foundation, Ay, performative yun. Not naman. What's one thing people should stop doing in volunteer work? Okay lang. Mag-foundation. Sino ba yan? Curious ako. Okay. People should stop complaining na kung ano lang yung mapakain sa kanila ng NGO, kung ano lang, kung medyo mabaho, madumi o kung medyo mainit or merong inconveniences. Come on now, you're there, magdusa ka muna. Para naman sa mga tao yan, sira ulo ka. Biggest lesson from helping communities. Humanity is alive. Funniest outreach moment ever. Well, I did bring a really fat American guy. Oh. And yun nga, nagko-complain siya sa init na para bang siya na yung pinaligiran ng mga volunteers ng NGO. sabi ko, it's not that hot. Okay. Siguro, alam mo mga mahal, no, mga kasama, siguro that's the beautiful thing about community work po. It reminds us na despite all the toxicity online, despite politics, despite pagod, marami pa ring Pilipino ang marunong magmahal ng kapwa. And maybe helping people won't always change the whole world overnight. Tunay naman yan. But it changes someone's world immediately. Ang sarap po ng episode na to. Isa ito sa mga favorite kong episode kasi about community outreach. This has been Z. Always do good, be good, and stay grateful. Because in a world where people are becoming more disconnected, choosing to care is still revolutionary. Hanggang sa muli, I love you. I love you too, Z. Oh, yeah. Thank you so much, Z. Thank you. Magaling, guwapo, matalino, Of panoorin course. nyo ang ZZ yan, podcast ZZ. niya. Ayan. Pag hindi nyo pinanood, pupuntahan kita Hindi. sa bahay mo. Kaya, wait lang, may regalo ko sa inyo. Where's our regalo? Yes. Thank you. May regalo ako. Maraming salamat Syempre. Oo, thank you so Syempre, much. pagkabigay ko sa inyo, ibabalik nyo sa akin. Ay, po. ganun. Salamat sa relief good. Ito ba yung example ng performative? Performative to. Wait, segue ko to. Ako yung host bigla. Go. Sige, go. So, paring Z, gusto ko lang sabihin na ang tao na reason bakit kami nag-meet at napakamabuting kaibigan ko si Z ay si Pert na kapareha naming dalawa. Very gwapo din at kaedad lang din namin at siya naman ang president ng JCI Lucena. Kung siya ang president ng JCI Mabini, si Pert naman ang president ng JCI Lucena at ako'y membro ng Lucena. At dun ko siya na-meet sa Lucena. Ngayon, gusto ko lang din tawagan si Brother Pert para magbigay ng mensahe at Yan. mga Sige, tawagan mo si mga Pert. brother Sa Pert. microphone. Hi, Pert! Si Pert po, mabuti kong kaibigan yan. Ayan ay iimbitahan din natin sa episode, ha? Yan. Yes. Imbitahan din natin. Kumabay ka, Pert. Kumabay ka, Pert, sa video. Okay, so sige. Thank you. Thank you po. Thank you very Salamat. much, brother. Thank you. Yan. Maraming salamat. And eto diba, sabi ko sa inyo sa episode natin, marami tayong bago. Magbibigay na ho tayo ng regalo dahil hindi naman natin binabayaran ng mga guest. Na-realize ko, puro libre yung mga guest ko. Wala man akong binibigay. Meron kaming, yan. Opo, diba? Marami, yan, yan. Thank you, yan. Akin Meron yung pang blue. isa. Ayan, gusto ko yung namili. Sa kanya yung I love white talaga. Yeah. Ay, hindi naman to sa inyo. Ibibigay ko to sa Ibibigay ko to sa editor. Nag-assume lang. Hindi naman, joke lang. Biruin nyo nagre-record pa lang tayo, hindi pa po kami naglo-launch, nakakita na ako ng sponsor. So maraming salamat sa Sandbox para po Thank you sa so much po. Yan, thank you so much. Thank you, Thank Z. you. Thank you po. Brother, thank you. Thank you very much. Thank you. I Meron just din- want to say men should also receive flowers. Like do not make it a taboo. ganun ba yun? Yeah. At saka, it's chocolate. Ako bigyan nyo ng pera. Kailangan ko ng pera. Sa Bulaklak, pera. And then, brother yan, bigyan ko rin kayo nitong regalo. Bro, ito journal. Kasi po, ang show ay gusto ko talaga siyang maging diary ng buhay ko. Gusto ko siyang balikan after 60 years. After 60 years, gusto kong balikan tong episode na to para lang ma-check kung yung paniniwala ko ba nung edad na to ay same pa rin ng 60. So, journal at saka kandila. Para kapag naamin yung kandila, maalala Alam mo ba, Z, gumagawa ako ng Thank kandila. you. Sorry, ang dami mong Thank ginagawa you sa very buhay. much, guys. Thank Oo, you. ganun talaga. Ayan. Thank you po. Maraming salamat. Okay, Hanggang sa thank muli. you Love so you. much po. Bye-bye.